Barangay LS 97.1 Forever! Hay! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa sa mga hangad natin sa buhay ay tanggapin at maunawaan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Nais nating matanggap sa mga panahong hindi natin kayang harapin ang ating sarili. Ikaw kapuso, tanggap ka ba ng mga mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joey, 29 years old at isang dating macho dancer. Kabilang ako sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya noong 2020. Mabuti na lang at may ipon ako noong time na sinabi sa amin na magsasara muna ang club na pinapasukan ko. Pero kahit na ganoon ay sumama pa rin ang loob ko dahil nawalan ako ng pagkakakitaan. Naisip ko nga na paano na nga kaya kami ng asawa at anak ko. Nahiya nga ako sa asawa kong si Rose noong nakita ko ang lungkot niya nang sinabi ko na wala na ako ng trabaho. Napansin ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Pero agad din naman niya yung nabawi. Initian ako nito at sinabing kakayanin namin yon. Sa totoo lang Papa Dudut ay nabigla ako sa pagkawala ng trabaho ko. Wala akong naging backup plan sa pagkakakitaan dahil masyado akong kampante sa trabaho ko. Napamahal na ng todo ko sa pagmamacho dancer ko. Kaya hindi ko naisip na balang araw ay posible itong mawala sa akin. Dumating na nga ang araw na yon Papa Dudut. Naaalala ko pa. Magkaharap kami ng aking asawa, umiinom kami noon ng mainit na salabat habang pinag-uusapan ang plano naming dalawa sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Paano kaya tayo nito? Ay, ewan ko rin eh. Paano kaya kung ibenta ko na lang yung mga alahas na binili mo sa akin? Uy, wag mo ibenta. Pinaghirapan ko yung mga yun eh. Tsaka alam ko namang napapasaya ka ng mga yun. Isang lamon na lang kaya. Tapos di rin naman natin matutubos. Eh di diretso benta na lang natin kesa tuloy-tuloy tayong nagbabayad ng interes. Eh, mas maganda kasing pakinggan yung sangla kaysa sa benta. Para kunwari may pag-asa pang mabawi. Ewan ko sa'yo. Buti nakakayanan mo pang magbiro sa kalagayan natin ngayon. Eh, kesa naman maglulumpasay ako rito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-positibo mo. Positibo ako sa buhay ah. Hindi sa COVID. Ay naku, ikaw talaga. Alam mo, naisip ko, Ano yun? ikaw na lang kaya mag-macho dancer sa ating dalawa. Sa ngayon kasi parang mas malaki pa yung braso mo kaysa sa akin eh. Umayos ka nga! Seryosohin na natin to. Nagsimula na ang lockdown. Kailangan na nating makaisip ng pagkakakita ang iba. Eh, kaya pa naman ang ipon ko. Baka pwedeng sa susunod na lang nating pag-usapan. Hay nako, mabilis lang mawala ang ipon na yan kapag di napapaikot. Pag pinaikot ko ba dito sa mesa yung ATM card ko, madodoble na yon? Joey, Ay, sa totoo lang, wala pa kasi talaga akong alam na gawin eh. Alam mo namang nabigla din ako, di ba? alam ko naman yun. Kahit ako rin naman, naisip ko nga sayang yung mga tinanggihan kong trabaho dati. Di sana kung tinanggap ko yun, madadagdagan pa yung ipon natin. Mas kampante naman akong nandito ka lang sa bahay para may gumagabay sa anak nating si Miggy. Huwag mo na masyadong isipin yun. May naisip ako. Ano yun? Paano kaya kung mamakla ka na lang? Maraming malungkot na bakla ngayon kasi di sila makalabas. Ikaw pag sineryoso ko yan, huyo ka sa akin talaga. Papatulan talaga ako ng mga baklang yun, bahala ka. Tong katawan kong to? Oh, kita mo ba bumali yan? Ha? Baka mata ko lang ang walang laway nila pag nagkataon. Basta ba may porsyento ako dyan eh. Bakit ka naman magkakaporsyento? Lalawayan ka rin ba nila?
Kasi manager mo ko. Saka ako nagsuggest niyan sa'yo, no? Sus, naunahan mo lang ako magsabi niyan. Pero sa totoo, 8 years old pa lang ako, nasa utak ko na yan. Magkano kaya kikitain mo, no? 1K pag walang face mask. 500 plus candy pag naka-face mask kang gigiling. Ang baba naman ng singil mo sa katawan mo. Gawin mo namang 1.8. Binutalan mo pa, di mo pa sinarang 2,000. Sariwa pa naman tong katawan ko ah. Panlaban pa kaya to sa liga ng mga bakla? Baliw ka talaga. Oh, tinan mo yung mga giling kong to? Oh, yung mga hagod na yan? Nako, mga ganitong moves ko, ubos ang kaluluwa ng mga yan. Oh, Miggy anak, gising ka na pala. Pinag-uusapan namin Ang balak niyong pamamakla. Narinig ko po. Ah anak, gusto mo bang makipagkwentuhan sa amin ng nanay mo? Wala ka namang klase, di ba? Halika para… Wala po akong interes pag-usapan yung mga plano niyong pamamakla. nagbibiruan lang naman kami ng tatay mo, anak. Kukuha lang naman ako ng tubig. Babalik na rin ako sa kwarto. Ah, nga pala anak. Bukas niyo na lang po sabihin kung ano man yan. Maapdi pa ang mata ko. Gusto ko pang habulin ang tulog ko. Ah, sige. At kung pwede po, huwag masyadong malakas sa mga bibig niyo kapag nag-uusap kayo. Nakakaya kasi sa mga kapitbahay na naririnig yung mga pinagsasasabi niyo. Anak, Ay, Mukha siyang galit, no? shh, tama na. Mamaya marinig pa tayo nun. Mapagalitan na naman tayo. Ewan ko ba sa batang yan? Mula nung nagsimulang magbinata, biglang nagiging suplado. Baka may dalaw. Hayaan mo na. Tara na lang sa kwarto at lubus-lubusin mo na ako habang wala pa akong dalaw. Gusto ko yan. Ako rin lulubos-lubusin ko na habang wala pa yang dalaw. Kung hindi dahil kay Rose, baka nagpakamatay na ako sa sobrang lungkot. Mabuti na lang at sadyang masiyahin ang napangasawa ko. Kaya naman noong inabot kami ng problema sa pandemya ay hindi ako masyadong nalungkot dahil nandyan siya para suportahan at pasayahin ako. Kaklase ko si Rose noong naging karelasyon ko siya. High school sweethearts kami noon, Papa Dudut. Bago kami makagraduate sa high school ay nabuntis ko na siya. Hindi naman yon sinasadya, natakot kami noong nalaman naming nagdadalang tao siya. Inisip naming hindi namin yon kakayanin dahil nga masyado pa kaming mga bata. Nakaramdam din kami ng takot dati dahil siguradong makakagalitan kami ng mga magulang namin. Kaya naman naisip naming ipalaglag ang nasa sinapupunan ni Rose. Pero hindi kami nagtagumpay, Papa Dudut. Kaya wala kaming naging choice kundi aminin sa aming mga magulang ang lahat-lahat. Naalala ko na hindi nagmarcha si Rose dahil binawalan sa school namin yon. Nalungkot ito ng sobra kaya naman para makabawi, pinangako ko sa kanya na babawi ako sa kanila ng magiging anak namin. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa sa edad naming yon. Siyempre, hindi na kami nakapagpatuloy sa kolehiyo at nag-focus na lamang sa magiging pamilya namin. Panay extra sa work lang ang ginagawa ko noon. Barya-barya lamang ang nakukuha. Nahiya na ako sa biyanan ko dahil sa kanila kami nakatira. Panayang parinig sa akin noong biyanan kong babae, nakakapangliit ang mga salita niya dati. Pero lahat ay tiniis ko, Papa Dudut, alang-alang sa pamilya ko. Noong naging 20 anyos na ako, saktong nakita ko ang isang karatula sa isang gay bar. Naghahanap sila noon ng macho dancer. Naisip ko na pwede ako rito. Di naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero maganda nga akong lalaki, lalo na noong medyo bata pa ako. Malaki na rin ang katawan ko dati dahil sa pagbubuhat sa talyer at sa pag-iigib ko. Kaya naman nakatulong yon para matanggap ako. Nahirapan ako noong una dahil hindi naman ako magaling sumayaw. Parehong kaliwa ang mga paa ko, kaya noong mga rehearsals namin ako madalasang nakagagalitan. Para daw hindi magkasundo noon ang mga paa ko dahil laging parang may sariling mga mundo. Na-down ako. Gusto ko nang tumigil pero pinalakas ni Rose ang loob ko.
Tinulungan ako nitong mag-practice hanggang sa makayanan ko na nga. Napaswerte talaga ako sa asawa ko. Kaya naman pinangako ko na habang buhay ko siyang gagawing reyna. Dito na tayo sa mahana. Oh! Miggy anak! Maaga mo nagising ah. Nagugutom ako. Ay, teka. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Aayusin ko lang itong mga in-order sa akin ng frozen food. Tapos, ipagluluto na kita. Asan po ba ang nanay? Nagpapahinga ang nanay mo. Huwag mo na munang gisingin. Napagod na mag-inventory yun kagabi. Gusto mo ba prituhan kita ng tosino? O gusto mo ng hotdog? Magbubukas na lang po ako ng instant noodles. Wag yan. Di maganda sa katawan na sinasanay sa instant noodles. Ito na lang hotdog. Bakit maganda po ba yan sa katawan? Ay, pinatigas lang naman to na karne. Karne pa rin naman to. Protina. Magtutubig na lang po ako. Oh, teka anak. Huwag ka muna umalis. Total, di ka naman nababalik sa pagtulog, di ba? Baka pwedeng tulungan mo muna si tatay dito. Tinan mo anak ko. Sobrang dami ng order sa akin. Tiba-tiba tayo nito. Kaya niyo po yan. Eh nak, wala ka namang gagawin sa kwarto mo eh. Tsaka para hindi ka na rin lagi nakakulong dun. Galaw-galaw ka ng braso mo dito para lumaki-laki yan. Tulad ng braso ng tatay mo. O, tinan mo yan. Fe-flex ko lang ha. O, para matulad ka sa akin. Nice ang macho dancer? Hindi na po. Ang ibig kong sabihin, matulad ka sa akin na malaki ang braso. Maglilinis na lang po ako ng kwarto. Mamaya ka na maglinis. Marami namang oras para dun eh. Andito ka lang naman sa bahay ngayong lockdown. Sige na, dali na anak. Kahit ikaw na lang ang tagalista ng mga i-deliver ko ngayon. Ayoko nga pong tumulong dyan. O edi kahit ikaw na lang yung tagabilang ng mga nasa lamesa. O kaya ikaw na lang yung tagalagay sa freezer nitong… Tay, ang kulit naman eh. Sinabi ko na nga ayokong tumulong eh. Paulit-ulit kayo. Sorry anak. Di ko naisip na kagigising mo nga lang pala. Kaya siguro irritable ka. O sige. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Anak. Nga pala. Lalabas ako mamaya para i-deliver tong mga order sa akin. Kung sakaling di pagising ang nanay mo, pakiasikaso mo na lang yung darating na customer ko ha. Sino? Si Bibi. Madali lang makilala yon. Berde ang buhok na bakla. Makulay din madalas magdamit. Malaking tao yun, malaki boses. Malaki rin ang hikaw. Mabait yun. Baka bigyan ka pa ng tip nun kapag mabait ka sa kanya. Customer nyo sa club? Dito nyo sa bahay dinadala? Di ba kayo nahihiya kay nanay? Ay, hindi anak. Hindi ganun yun. Customer ko si Bibi sa frozen food. May sari-sari store kasi yun. Sa akin kumukuha. Nasa ref na yung mga order niya. Sa unang stante yung… Kala ko isa na naman sa mga binakla nyo dati. Oh, saan naman nanggagaling yan? Di ako namakla dati, nak. Sinasayawan ko sila, oo, pero… Ganun na rin yun. Huwag nyo nang depensahan. Ay, ano bang problema mo? Itong mga nakaraan parang galit na galit ka sa akin ah. Magsabi ka. Dali, makikinig ako. Isipin nyo na lang kung bakit ako ganito sa inyo. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap, Miggy! Miggy! Naging iba ang turing sa akin ni Miggy noong nagsimula itong magbinata. Parang laging mainit ang ulo nito sa akin nang tumungtong siya sa edad niyang 10. Mas lalo na noong naging 14 na siya. Talagang hindi ko na makontrol ang galit niya sa akin. Pansin ko naman yon, hindi lang ako naimik. Hindi naman kami ganito dati, Papa Dudut. Mas close pa nga kami noong bata-bata pa siya. Papas boy yan. Ako ang lagi niyang kasama dati. Inakala kong parte lang ng pagbibinata ang pag-iwas-iwas nito sa akin pero hindi pala. At alam ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya sa akin. Dahil yon sa pagiging macho dancer ko. Papadudot noong simula ng karir ko bilang macho dancer ay sobrang proud pa sa akin si Miggy. Kapag hinahatid sundo ko siya dati sa school niya, ipinapakilala niya ako sa mga klase at teachers niya.
Madalas pa nga noong pinapasayaw niya ako sa harapan ng mga kaklase niya. At nakakatawa ngang isipin, Papa Dudut, na inaabutan nila ako ng piso o candy bilang bayad sa pagsasayaw ko. Dahil sinabi ni Miggy sa kanila na kailangan kong bayaran kapag sumasayaw ako dahil yon ang trabaho ko. Naging super proud sa akin ang nag-iisa kong anak na ito. Pero nung nagsimula na siyang magkaedad ay nagbago na siya. Naging palasagot na si Miggy sa akin at hindi ko naman minamasama yon sa kanya. Si Rose ang nagagalit kapag pinapakitaan ako ng kagaspangan ng ugali ni Miggy. Pero sinabi ko sa asawa ko na hayaan na niya. Nagbibinata na kasi. Kahit naman sa totoo lang, alam ko ang totoong dahilan kung bakit siya ganon. Dahil ngayon sa naging trabaho ko. Ramdam ko na kinakahiya ako nito. Kaya ako na rin mismo ang nakaramdam ng hiya sa kanya. Dahil isang macho dancer lamang ako. Naisip ko nga na siguro kung isa akong doktor o inhenyero, baka rerespetuhin na niya ako. Sayang hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. E di sana ramdam ko na noon ng pagiging proud nito sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pasensya ang naging puhunan ko para hindi kami lalong magkainitan ng anak kong si Miggy. Naisip ko kasi na baka kapag inunawa ko siya ng inunawa, mapapagod din siya sa kakahusga sa akin. Saka naisip ko rin na balang araw ay marirealize nitong ginawa ko lamang ang trabahong yon para mabuhay sila. Hindi ko na in-stress ang sarili ko kung paano kami magkakasundong muli. Nag-focus ako sa pagbuhay sa kanila noong nagsisimula na ang pandemya. Mas inuna ko yon kesa sa koneksyon naming dalawa. Mas importante para sa akin dati na may mapakain ako sa kanila. Naging priority ko ang kapakanan nila kesa ang tingin ni Miggy sa akin, Papa Dudut. Miggy, ikaw na ba yan? Kayo po ba yung kukuha ng mga frozen? Oo, ako ang tita Bibi mo. Di ko naman po kayo kamag-anak. Napakaseryosong bata. Di naman ganyan si Joey ah. Oh, asan pala ang tatay mo? Pasok muna ako ha. Wala pa sila ni na mama. Lumabas kanina nag-deliver. Naku, sayang naman, di ko inabutan. Kunin ko lang po yung orders nyo para makaalis na kayo kaagad. Grabe, kakapasok ko pa lang dito. Gusto mo na ako agad paalisin? May ginagawa pa kasi ako eh. Sa bagay, nagbibinata ka na pala. Kaya may ginagawa ka na dyan na iba. Charot. Naglilinis po ako ng kwarto. Hindi po yung iniisip nyo ang ginagawa ko. To naman, binibiro ka lang eh. Alam mo, habang tumatagal na nakatitig ako sa mukha mo, nagiging mas lalo mong kamukha ang tatay mo. Ganyan na ganyan ang mukha niya nung nagsisimula pa lang siya sa gay bar. Pero kumpara sa'yo, mas palangiti yun. Kaya ikaw, ngiti lang para dagdag points sa kagwapuan, di ba? Wala naman po akong balak magtrabaho sa gay bar. Bakit kailangan kong ngumiti? Kahit naman di ka magtrabaho sa gay bar, dapat ngumiti ka. Para maging maaliwalas yung mukha mo. Kaloka kang bata ka? Baka kapag naging maaliwala sa mukha ko, maikumpara pa ako lalo sa tatay ko. Oh, ano naman ang masama doon? Gwapo nga ang tatay mo. Nung nagmamacho dancer pa nga yan, bentang-benta yan eh. Mapapamore ka talaga sa kanya kapag gumigiling at ngumingiti yan. Sa tono nyo parang gusto nyo rin ako magaya sa tatay ko eh. Puro hubad para kumita.
Minamasama mo ba ang trabaho ng tatay mo dati? Ay, huwag ganoon, iho. Dahil sa trabaho ng tatay mo. Dahil sa trabaho ng tatay ko, kaya kayong mga bakla naging abusado sa kanya. Ginawa niyo siyang pokpok eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit bakla kami, di naman kami ng bastos na mga katulad ng tatay mo. Pumupunta lang kami sa gay bar dati para magsaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero yung iniisip mo, di ganyan ang ginawa namin sa tatay mo. Di na ako bata. Huwag niyo ako utuin. Sasayaw ba naman yun ng hubad? Tapos wala kayong gagawin. Huwag kang masyadong mapangusga, boy, ha? Tandaan mo, dahil sa paghubad ng tatay mo, kaya ka may maayos na damit at maayos na pagkain sa araw-araw. Maayos nga ang kinakain at damit ko. Pero napakadumi naman ang pinanggalingan. Masyado ka pang bata para maintindihan mo ang buhay. Kapag nagkaedad ka na, sana maunawaan mo ang sitwasyon ng tatay mo. Pati kaming mga bakla na husgahan pa. Oh, Bibi! Nandito ka na pala. Pasensya ka na kung… Pass na pala ako sa orders ko. Ika-cancel ko na lahat. Aalis na ako. Oh, teka, bakit? Nalista ko na yung mga yun eh. Teka, Bibi, huwag naman sanang i-cancel. Kasi kami magbabayad dun sa supplier eh. Wala naman kaming pag-iimbaka nun kapag di nakuha. Kukuha na lang ako sa iba. Yung di ako i-judge dahil lang sa bakla ako. Teka, ano bang… Alis na ako. Wala na akong time sumagot sa mga tanong mo. Tanungin mo na lang lahat sa anak mo kung bakit. Wala akong panahon mag-explain. Babu. Bibi, teka lang. Pagsabihan mo yung anak mo sa pagiging bastos, ha? Kung gaano ka gwapo ang muka, gano'n naman ka sa laula ang ugali. Ay, Miggy, anak, ano na naman ba ang nangyari? Anong sinabi mo kay Bibi? Sinabi ko lang naman yung totoo. na ano? Napokpok ang tingin niya at ng mga katulad niya kay tatay. Miggy! Parang nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabing yon ni Miggy. Pokpok daw ako. Nasaktan ako na sa mismong anak ko pa yon narinig. Kung sa ibang tao lang ay ayos lang siguro akong marinig yon sa kanila. Pero nung sinabi yon ni Miggy, sa mukha ko ay parang hindi naman ata tama. Oo, naging macho dancer ako. Nagubad ako para sa pera. Nag-entertain ako ng mga bakla at matrona pero hindi naman ako nagpagalaw tulad ni Bibi. Naging mabuti sila sa akin at ni minsan. Hindi ko naramdamang bastusin akong lalaki dahil sa kanila. Kaya nagulat na lamang ako at nasaktan nang sabihin yon ni Miggy sa akin. Pumasok na noon si Miggy sa kanyang kwarto at hindi na niya kami kinausap pa. Pinilit katukin ni Rose ang kwarto pero hindi ito lumalabas. Sinabi ko sa kanyang hayaan na muna niyang magpalamig ang anak namin. Inis na inis noon si Rose pero pinakalma ko na lamang siya. Nawala tuloy ang kita namin dahil sa inasta ni Miggy. Hindi ako nagsayang ng oras, inasikaso ko si Bibi para maging maayos kaming muli. Sinabi nito lahat ng mga sinabi ni Miggy sa kanya. Nahiya ako sa inasal ng anak ko kay Bibi at hindi ko naman siya pinalaking ganon. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Hinintay kong makalabas si Miggy sa kwarto at kinakailangan ko siyang kausapin noon. Hindi na pwedeng ganito ang nangyayari sa amin. Kaya naman nang lumabas na siya, agad ko siyang hinarangan para hindi ito makabalik kaagad sa kwarto niya. Nung una ayaw pa nga nitong makipag-usap. Pero sinabi ko sa kanyang kailangan kung hindi ay mas lalong lalala ang aming sitwasyon sa bahay. Naunawaan naman niya na upo kaming pareho sa sala at nag-usap na dalawa. Sinabi na sa akin lahat ni Bibi ang nangyari kanina. O tapos po, Ay, gusto ko lang sanang pag-usapan natin yun, Nak. nasabi niya naman po lahat, 'di ba? Ano pang pag-uusapan? Pag-usapan natin kung bakit ganun ang inasal mo sa kanya. Anak, nakakabastos yung ginawa mo kanina. Di lang sa kanya, kundi para sa akin na rin na tatay mo. Di sorry. Pwede na ba akong bumalik sa kwarto? Hindi ka babalik sa kwarto mo hanggat hindi pa tayo nakakapag-usap na dalawa. Tay, pwede ba sabihin niyo na lahat ng kailangan sabihin?
Marami pa kasi akong gagawin. Mapapabilis ang usapan na to kung makikipag-usap ka sa akin na maayos. Bakit ka ba biglang nagkakaganyan? Ganito naman na ako dati pa eh. Di nyo lang napapansin dahil masyado kayong busy sa pamamaklat pagsasayaw nyo sa gay bar. Tingnan mo nga yung mga lumalabas sa bibig mo. Totoo naman po lahat ng sinabi ko ah. Hindi ako namakla. Sumasayaw lang ako at At nagubad. Pinakita nyo sa lahat ang katawan nyo. trabaho ko lang yun. Marami namang ibang trabaho dyan na di kailangan magpakita ng katawan. Pero mas pinili nyo yung mas madaling trabaho kung saan mas mababastos kayo. Dahil yun lang ang kaya kong gawin nun. Wala akong tinapos. Sino ang tatanggap sa isang high school graduate na katulad ko? Hindi kasi ako matalino eh. Mapuro lang utak ko. Kaya tinalo ako ng mga nakasabay ko nag-apply ng trabaho. Kaya mas pinili nyo ang trabahong tamad. Yung trabahong ibibilad nyo ang katawan nyo sa iba. Yung katawan nyong dapat sinanay lang at ikaw nakakakita, ganun po ba? Oo! Kung ito ang paraan para mabuhay ko kayo at mabili ang lahat ng hinihirit nyo sa aking mag-ina. Hindi ko kailangan ng pera nyo naggaling sa pamumokpok. Kanina ka pa pokpok ng pokpok dyan eh. Hindi nga ako pokpok. Ni minsan hindi ako naging pokpok. Mamatay man kami ng nanay mo ngayon. Sumasayaw lang ako pero hindi ako nagpapagalaw kahit kanino. Sus, wag na kayo magmalinis. Hindi na ako bata para utuin nyo ulit. Ay, hindi kita… Pokpok ka, tay! Pokpok! Sobra ka na! Kayo ang sobra! Tuloy-tuloy pa rin kayo sa ginagawa nyo kahit napapahiya na ako sa mga kakilala ko. Hindi importante ang sinasabi nila. Inggit lang yung mga yon. Bakit naman sila maiinggit sa trabaho nyong bastos? Miggy, ang bunganga mo sumusobra ka na talaga. Huwag niyong ipilit sa akin yung mga rason nyo dahil hindi nyo alam ang pinagdadaanan ko sa mga nakakaalam sa trabaho nyo. Kung kayo hindi nahiya sa ginagawa nyo, pues ako oo. Di tayo magkasing kapal na mukha, kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Akala nyo naiintindihan nyo lahat. Mas lalo nagkalamat ang relasyon namin ng anak kong si Miggy dahil sa pag-uusap na yon. Na doble ang pagkukulong nito sa kwarto. Hindi na nga rin siya noon nakikisabay sa amin sa pagkain. Ilang beses nang pinagalitan ni Rose ito pero sinaway ko lamang ang aking asawa at sinabing hayaan na lang muna. Naubusan na nga ng pasensya itong si Rose kay Miggy. Pero kabaligtaran ako. Mas hinabaan ko pa ang pasensya ko kahit na madalas na ako nitong binabastos. Nalaman ko sa ibang kamag-anak namin na kung ano-ano ang pinopost nitong parinig sa akin sa Facebook. Nasaktan nga ako noong nalaman kong pinost niya na sana raw ay may tsansa para makapili ng magiging tatay. Hindi ko lang masyadong dinaan sa utak ko ang sinabi niya para hindi na kami magkagulo lalo. Tuwing nakikita ako nito, panay ang pagdadabog nito. Sa gabi naman, naririnig ko siya noon na sinisiraan ako sa mga kaibigan niya. Nakakadiri raw ang pagiging pokpok ko. Hindi ko inasahan na maririnig ko ang mga salitang yon sa sarili kong anak. Hindi ko inaasahan na magiging dahilan ang trabaho ko para magkalayo kami ng loob, Papa Dudut. Kung sana lang matalino at nakapagtapos ako, hindi na sana kami umabot pa sa ganito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong kalagitnaan ng pandemya, inalok ako ng kasamahan ko na bumalik bilang macho dancer. Sinabi niyang hindi gaganapin yon sa gay bar kundi sa bahay lang mismo, pero online. Nauso nga yon noong papalakas ang pandemya. Naging online ang pagsasayaw para ma-entertain ang mga dati naming kliyente na walang magawa sa kanilang mga bahay. Nakarami ng araw na ang kita ang kasamahan ko dahil doon.
Sinabi niya na puhunan lang daw ang internet, magandang ilaw, magandang underwear at kakisigan. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya pero parang nainganyo nga ako. Naging masaya naman ako sa pagbebenta ng frozen food at pagsa-sideline ng pagdi-deliver para sa ibang tao. Pero dagdag kita pa rin syempre yung pagmamacho dancer. Naisip ko nga na mas magiging madali yon para sa akin dahil nasa bahay lang. Sinabi ko nga ang plano kong ito kay Rose bilang asawa, naisip ko na kailangan niya munang malaman. Sa kapapadudot medyo alanganin din ako noon sa pagbabalik sa pagsasayaw lalo't hayagang sinabi sa akin ni Miggy na inis ito sa pagmamacho dancer ko. Oh, bakit kailangan mo pang tanungin sa akin kung babalik ka ba sa pagmamacho dancer? Alam mo naman go lang ang sagot ko dyan. Nagdadalawang isip kasi ako eh. Bakit ka naman magdadalawang isip? Pera din yan. Alam mo naman kailangan natin yan. Saka para ma-practice ka na rin. Baka mangalawang ka na kung di ka sasayaw uli. Sige ka, baka pareho na naman kaliwa ang paa mo kapag nagbukas na uli yung gay bar nyo. Pero kasi… Alam mo, kung ako sa'yo, go na lang yan. Wala ka namang ginagawang mali eh. Sasayaw ka lang naman. Saka maganda nga kung online gagawin. At least, di ka na kailangan lumabas. Dito ka lang sa bahay. O diba, kasama ka na sa mga nagwo-work from home. Ay, ewan ko na talaga. Kung problema mo yung internet, pwede naman nating pataasin yan para maganda naman yung quality ng itsura mo pag sumasayaw. Saka pwede tayong bumili ng magandang webcam para makinis kang tingnan. Meron nga raw yung parang may filter na yung camera eh. Para di na makita yung mga peklat mo sa legs. Hindi naman yun ang problema ko eh. Alam mo na, si Miggy. Ay, oo nga no. Alam mo namang grabe na yung galit sa akin ng anak mo na yun. Dahil nga sa macho dancer ako dati. Di mas lalong magagalit yun kapag nalaman niyang babalik ako. Online naman. Wala namang hipo ang magaganap. Pero maghuhubad pa rin ako. Tsaka hindi ako nagpapahipo ah. Tiyos mo? Pwede mo namang gawin yan nang di niya nalalaman eh. Paano? Pag tulog na siya, pwede ka nang maghubad. Tulad ng kapag may ginagawa tayo kapag tulog na siya. Ganun ba yun ha? Umayos ka nga dyan. Ilahin kita sa kwarto niyan eh, di ka makapalag. Pero seryoso nga, pwede mo namang gawin yan kapag tulog na siya. I-tsempo na lang natin. Paano yung sounds? May nabibili namang wireless na earphones, di ba? Uso na yun. May ganun ang kumare ko. Mura lang daw online. O-orderin ko na ngayon kung gusto mo. Madaling-madali naman to. Ba't ka ba nagmamadali? Gusto mo na ata talagang maghubad na ako eh. Sayang kasi ang pera. Alam mo namang… Oo, alam ko. Lalo na ngayon. Kailangan natin ng pera. Kailan ba natin sasabihin sa kanya? Kay Miggy? Saka na siguro. Masyado pa nagdadamdam yung bata sa akin eh. Baka mas malungkot yun kapag… Nalaman niyang may cancer ako at posibleng mawala na sa mundong to. Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. May cancer ka lang pero hindi ka pa mawawala. Magpakatotoo na tayo. Doon din naman ang punta ko. Kung doon din naman pala ang punta mo, di hindi na ako magmamacho dancer. Hindi naman pala kita kailangan ipagamot eh. Uy, grabe to. Gusto ko magmacho dancer ka pa rin. Kailangan ko ng pera. Pambili ko ng makeup kapag maputla na ako dahil sa sakit. Ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ayoko mapanghinaan ng loob. Opo na po, sorry na. Takot din naman ako pero ansyan ka, alam kong kakayanin ko to. Kayanin mo talaga. Kasi kung mamamatay ka agad, mamimiss mo tong gumigiling kong katawan oh. Ha? Di ka mabibigyan ng ganito ni San Pedro, bahala ka. Baliw ka talaga. Tawagan mo na yung kaibigan mo at sabihin mong go ka na sa pagsasayaw ha. Teka, magsasaing lang ako. Rose? Huwag mo akong susukuan ha. Ni minsan, di ko naisip yan. Gumuho ang mundo ko noong nalaman kong may cancer si Rose. Breast cancer stage 1. Ilang araw after kong mawala ng work, saka naman bumungad sa akin ang balitang ito.
na doble ang pasakit ko noong nalaman ko ang sakit niya. Mas pinili naming hindi ipaalam muna kay Miggy dahil positibo naman kaming maaagapan namin ang sakit ng kanyang ina. Masyado na ring maraming iniisip noon si Miggy. Ayaw na sana namin siyang estresin sa ibang bagay kaya mas pinili namin sa aming dalawa muna ang balita. Isa rin ang sakit niyang ito sa mga dahilan kung bakit napapayag ako agad sa alok ng kasamahan ko. Nagbalik ako sa pagmamacho dancer. Hindi ko rin yon pinaalam kay Miggy. Dalawa lamang kami ni Rose na nakakaalam sa pagbabalik kong yon. Tinulungan nga ako ng asawa kong ilihim yon kay Miggy kapag nakita nitong tulog na si Miggy ay doon pa lamang ako magsisimula. Lagi nakabantay noon si Rose sa pintuan para maramdaman niya kung magigising ba si Miggy. Pero minsan nakakatulog na lamang noon si Rose dahil nga sobrang lalim na ng gabi kapag nagsisimula na ako. Hindi ko naman siya magising-gising noon dahil kailangan din ang katawan niya ng pagpapahinga. Oh, rinig nyo ba ako mga beauties? Sabi ko, rinig, hindi titig. Grabe si Madam Ganda 04 oh. Makatitig naman po kayo sa akin. Para akong yelo sa ilalim ng araw ah. Tunaw na po ako. Basta mga bebe ko, alam niyo na po kung paano magsisend ng bayad ha. Bayad po muna tayo bago po sayaw. Malinaw po yon, ha? Sendan niyo po ako dito sa GC natin ng screenshot kung bayad na kayo. Ay, Ma'am Len 68, sorry po. Wala po yung kantang yan sa akin eh. Wala po tayo niyan, pasensya na. Di ko po na-download. Pero may babagay akong kanta para sa kagandahan niyo. Huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo. Sigurado matitripan mo yon. Oo, good yun, good yun. Grabe yung gusto niyo pa ng pulang brief ha. Di pa ako nakakapaglabay. Eto na munang blue. Maganda naman sa balat ko eh, di ba? Kitang-kita naman oh. Bagay na bagay. Oh, gusto niyong tumalikod ako? Ay grabe sila oh. Madaling araw na pero gusto pa rin bumoso. Iba? Charot lang. Naku, Ma'am Lady in Red. Huwag po kayong pala desisyon sa kulay ng brief ko ha. Hayaan niyo na po ako. Malaki na ho ako. Kaya ko na ho ang sarili ko. Relax lang po kayo dyan. Bukas kapag uulit kayo, promise isusuot ko na yung mga gusto ninyo. Kaya pa-reserve na kayo habang maaga pa, okay? Check ko lang ha. Sandali, tinitignan ko yung mga screenshot nyo ngayon eh. Okay. Okay na to. Yun. Sakto, may humabol. Yan. Mukhang ready na kayong lahat ah. Si Ma'am Dark Angel 84 nagpapaypay na. Init ba? Mukhang nadadala na kayo sa hotness ko dyan ah. Saglit na lang kasi mukhang may dalawa pang hahabol eh. Pahabulin natin, kawawa naman. Para masaya rin sila ngayon. Ayun na, nakahabol. Sakto. Paalala lang po ah. Basta po yung mga bagong pasok, pakicheck na lang yung GC natin para makita nyo po yung mode of payment at mga available na mga kanta na pwede kong sayawin. Okay po? Si Ma'am Liwayway ng kahapon 394 wala na pong mas liliwanag yung ilaw ko. Hindi naman po pwedeng fluorescent lang pang gamitin ko sa paggiling. Masyado maliwanag yun ma'am. Makikita nyo ho ang pores at stretch marks ko. Tawa naman si ma'am oh. Aliw na aliw ka ma'am ha. Siya, mukhang ready na talaga kayo. Okay, ididim ko na yung ilaw ha. Itong ilaw na pula at green, ayan didim na natin. Ayan na. Pampagana muna tayo, palakpakan naman dyan para may magising. Galaw-galaw, para yung dugo maanda, dumadaloy. Tay? Miggy? Baboy niyo! Mga madam, pasensya na ho kayo, sandali lang po ha. Babalik po ako, sandali lang.
Miggy, sandali, mag-usap muna tayo! Nakakadiri kayo, Tay! Bumalik na naman kayo sa pamamokpok! Miggy, hindi nga ako pokpok. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yun? Pamamokpok yung ginagawa nyo! Hindi na kayo nahiya! Kasama nyo pa si nanay sa kwarto habang nilalandi ang mga customer nyong tigang! Alam mo kung saan ka nakakapulot ng mga ganyang salita? Eh sa inyo naman nagmula lahat ng yan ah! Ginagawa ko lang to para magkapera tayo. Masyado kayong gaman sa pera! Di pa ba sapat yung kinikita mo sa pagbebenta ng frozen food? Ngayon naman ibang karne ang gusto nyong ibenta? Hindi mo kasi maintindihan eh. Kayo ang hindi makaintindi sa akin! Di nyo na ako binigyan ng kahihiyan! Sa tingin mo ba may choice ako? Kailangan ko to, Nak. Kailangan natin to. Lalo na ng nanay mo. Kayo lang ang may kailangan yan dahil easy money yan sa inyo! Kayo lang may gusto niyan! Anak, please naman. Intindihin mo naman ang tatay. Di ko maintindihan kung bakit kailangan nyo pang bumalik sa pamamokpok! Hindi nga ako pokpok. Pokpok ka! Pokpok! Huwag mo sabihin hindi ka pokpok dahil nag-uubad ka para sa pera! Pinapakita mo ang masisela mong parte para sa pera! Kung ipakita ko man yon, wala kang pakialam. Katawan ko to. Katawan nyo na binababoy nyo na ang ending kami ni nanay ang napapasama at napapahiya dahil sa paggamit mo ng katawan mo na yan! Pokpok! Pokpok! Kadiri kayo! Pokpok! Hindi kita pinalaki at binuhay para lang sabihan ako ng ganyan. Pumasok ka sa kwarto mo! Bastos kang bata ka! Bastos ka! After noon ay nagmakaawa si Miggy kay Rose na tumira muna sa kanyang tiyahin. Hindi namin siya pinayagan kaya naman mas lalo itong nagtanim ng galit sa akin. Nadamay patuloy ang asawa ko. Hindi na kami parehong kinibon ni Miggy at nagmatigas na rin ako noon at hindi siya kinausap. Nais kong makita niya ang mali sa mga sinabi niya at ginawa niya. Hindi porket mapagpasensya ako noon babastusin na lamang niya ako ng ganon-ganon na lamang. Tatay pa rin niya ako, yon ang sinabi ko. Matuto siyang respetuhin ako kung gusto niyang maging maayos kaming pareho. Mas tumindi ang tensyon sa bahay at sobrang na-stress na si Rose at alam kong hindi yon makakabuti sa kanyang kalusugan. Sinabi kong hayaan na lamang niya si Miggy at lilipas din ang galit niya. Pero hindi nangyari yon, mas lalong sumama ang turing sa amin ni Miggy. Sinabi ko kay Rose na sabihin na namin ang kalagayan niya para malaman nito na bumalik lamang ako sa pagmamacho dancer para lamang may ipampagamot sa kanya. Pero tumanggi ito. Sinabi niya sa akin na hindi pa raw siya ready. Naiintindihan ko naman kaya naman muli na naman kaming nagtiis sa ginagawa sa amin ni Miggy. Hindi na nga ako talaga kinausap pa ni Miggy. Parang naging hangin lamang ako sa kanya. Si Rose naman saka lang nito kinakausap dati kapag pipilitin niyang payagan na siyang umalis sa bahay para tumira sa kanyang tiyahin. Hindi nga pwede, Miggy. Huwag matigas ang ulo mo. Payagan nyo na kasi ako tumira kina Tita Len. Kahit hanggang matapos lang tong lockdown. Hindi pwede. Ang liit na nga ng bahay nila sisiksik ka pa doon. Pumayag naman siya Para rin daw may kasama si Baby Chia. Gagawin ka lang nung tagabantay ng anak niya. Dito ka na lang sa bahay para makatulong-tulong ka naman sa amin. Ayoko nga po dito sa bahay. Huwag mong ibabalik na naman yung issue sa tatay mo Pagod na ako sa kakareklamo mong bata ka. Isa hindi nga maganda sa pakiramdam na kasama ko sa bahay si tatay Walang ginagawang masama ang tatay mo. Pati ba naman ikaw, Nay? Pati ba naman ikaw nalason na rin niya ang utak? Wala siyang nilalasong utak dito. Ikaw lang ang makitid ang utak. Hindi makitid ang utak ko. Alam kong masama ang ginagawa ni tatay. Anong masama? Yung pagsasayaw niya para mabuhay ka? Para mabili mo lahat ng gusto mo? Sige nga, saan doon ang masama? Di niyo talaga makita, Nay. Ang halin ng ginagawa ni tatay. Oo, sumasayaw nga siya noon. Hanggang ngayon. Oo, sumasayaw ng nakahubad ang tatay mo. Pero hanggang dun lang ang serbisyong binibigay niya sa mga customer niya. Di na lumalagpas pa sa iba. Masyado kayong mapagtiwala kay tatay. Malay niyo ba na may pailalim na gawain yan? Hindi niyo alam baka… Huwag kang nagsasalita ng ganyan sa tatay mo. Marangal ang tatay mo.
Marangal? Ha! Marangal ba yung ginagawa niya? Nakita na halos ng kalahati ng populasyon sa atin ang kaluluwa niya. Anong kinarangal niya doon? Huwag kang makapagsalita na ganyan sa tatay mo! Masyado ka ng bastos! Di porket di ka nilalabanan ng tatay mo, ganyan mo na siya kung durugin! Tatay mo pa rin yon! Sana nga di ko na lang siya tatay eh. Para wala na akong kailangan durugin na ganito. Nakakapagod maging anak niya. Nakakapagod intindihin ang kahalayang ginagawa niya. Ikaw, inintindi mo siya? Kailan? Wala ka nang ibang ginawa kundi husgahan ng tatay mo. Nung nagmamacho dancer siya sa gay bar, inayawan mo. Binastos mo. Okay, sige, sorry na lang doon. Tapos nung nagbenta siya ng frozen food, inisip mo pa rin na masama. Inisip mo na may ibang kapalit sa customer niya ng frozen yung pagbebenta niya. Grabe ka! Sanay siya sa maduming trabaho eh. Isang beses ka pang magsalita na ganyan sa tatay mo. Makikita Totoo naman na eh. Kasi kung malinis siyang tao, kung may pakialam pa siya sa dignidad niya, di na sana siya babalik pa sa paghubad. Nakakaya! Online pa niya ginawa. Paano kung kumalat yun sa Facebook? Sino na naman ang mapapahiya? Ako na naman, di ba? Intindihin mo ang tatay mo. Kailangan niya magkapera. Masyado siyang mukhang pera. Miggy! Pati ikaw, Nay! Nagbago ka na! Pati ikaw nagmumukhang pera na rin! Baka isang araw, hilahin ka na rin ni tatay para gumiling-giling sa camera! Napakabastos mong bata ka! Mas bastos pa yung bunganga mo kaysa sa 100 pokpok! Pati kayo, Nay! Hindi niyo maintindihan ang kalagayan ko! Ikaw hindi makaintindi! Makinig ka! Makinig ka, sabi eh! Bitawan niyo ako! Miggy, ano ba? Aray! Oh, Rose! Anong nangyayari dito? Joey! Napakalakas ng tulak ni Miggy sa dibdib ni Rose. Nasa sahig na noon si Rose at nakahiga nang maabutan ko silang dalawa. Narinig ko ang mga bangayan nila una pa lamang bago ako nakapasok. Hindi ko inakala na umabot na sila sa sakitan. Nagmadali akong binuhat si Rose para idala sa ospital noon at naiwang naguguluhan si Miggy. Inisip nito marahil na OA ang pagdala ko sa kanyang nanay sa ospital. Hindi naging maganda ang pagtulak ni Miggy kay Rose. Kinailangang magstay ng ilang araw ni Rose sa ospital para mabantayan. Hinang-hina ako noon habang pinagmamasdan si Rose. Gusto ko nang saktan si Miggy sa totoo lang dahil sa sobrang sama ng ginawang pag-uugali nito. Inawat lamang ako ni Rose at sinabi niyang hindi naman alam ni Miggy ang kalagayan niya. Yun na lamang ang ginamit ko para kalmahin ang sarili ko. Binala ko nang sabihin na kay Miggy ang katotohanan. Naisip kong eto na siguro ang paraan para mas maunawaan niya ang sitwasyon ko. Pero napaatras ako nang naisip kong baka malugmok ito sa lungkot kapag nalaman niyang may sakit ang nanay niya. Kaya naman tinikom kong muli ang bibig ko at piniling huwag sabihin sa kanya ang totoo, kapalit man noon ay ang walang kamatayang panghuhusga sa aking pagkatao. Mabuti naman at umuwi na kayo. Huwag mo akong simulan ngayon, Miggy. Pagod ako. Bakit? Sumayaw na naman ba kayo? Nagbukas na ba ang gay bar na pinapasukan nyo? Galing ako sa ospital. Hindi ba halata? Dinadahilan nyo lang ata ang ospital para makapagsayaw na naman kayo eh. Ilang araw nang nasa ospital ang nanay mo. Sa tingin mo gagamitin ko pa yung dahilan para itago sa'yo ang pagsasayaw ko? Sanay naman kayo nagsisinungaling sa akin para itago yung ginagawa nyong kahalayan eh. Miggy, wala akong oras makipag-away sa'yo ngayon. Magpapahinga lang ako ng konti, maya-maya babalik na ako ng ospital para bantayan ang nanay mo. Talagang may eksena pa kayong ospital-ospital no? If I know, si nanay andun kina Tita Len. Ano bang sinasabi mo? Ginagawa mo lang rason niyang ospital para matuloy mo ang pagiging malaswa mo. Alam mo, kung pwede lang kitang dalhin ngayon sa ospital para makita mo ang kalagayan ng nanay mo, ginawa ko na eh. Pasalamat kayo at bawal ako lumabas. Dahil kung hindi, magkakabukingan tayo. Parang di na kita kilala. Kayo ang di ko na kilala.
Pati si nanay nagawa niyong kuntsabahin sa pagmamacho dancer niyo. Di na kayo nahiya. Pati si nanay dinamin niyo sa kalayan niyo. Nasa ospital ang nanay mo ngayon dahil sa ginawa mo. Wag ako, tay. Hindi ganun kalakas ang tulak ko sa kanya. Nagtataka nga ako kung bakit ganun na lang makapag-inarte si nanay na nasaktan siya. Halos hindi naman ganun kadin ang pagtulak ko sa kanya. Miggy, anak ng... Utang na loob! Huwag mo akong galitin! Ay, talaga? Talaga? Huwag mo akong susubukan, bata ka! Sumusobra na yung kabastusan mo! Sarili mong nanay, hindi mo na kayang galangin! Kayo! Kayo ang di ko ginagalang at hindi ang nanay dahil... Dahil pokpok ako! Yun ang tingin mo lagi sa akin, di ba? Sige! Pagbibigyan kita na tawagin akong pokpok! Kung kapalit naman ng pamumokpok ko na sinasabi mo, magandang buhay para sa'yo at sa nanay mo! Di ko kailangan ng buhay na sinasabi mo! Pero ang nanay mo, kailangan yun! Kailangan? Kayo lang naman tong namimilit na kailangan ni nanay ang pera na yan! May cancer ang nanay mo! Sabihin mo sa akin ngayon, kung hindi niya kailangan ng pera galing sa pamumukpok ko! May cancer si nanay? Sa tingin mo ba gusto ko bumalik sa pagmamacho dancer para lang sa sarili ko? Hindi! Dahil ako, kaya kong mabuhay sa pagbebenta lang. Pero hindi ganun eh. Hindi pwede ganun ngayon. Kailangan kong isipin ang kalagayan ng nanay mo. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang hindi mapagamot? Ha? Hayaan ko siyang mamatay na lang? Ganun ba ang gusto mo? Nagsisinungaling na naman kayo! Walang sakit! Miggy, anak ka naman talaga. Ah! Ganun na ba kademonyo ang tingin mo sa akin? Para magsinungaling ako tungkol sa kalagayan ng nanay mo? Para pagtakpan lang ang pagsasayaw ko? Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang ginagawa kong to. Ayoko magalit ka sa akin dahil sa pagsasayaw ko pero kailangan kong ilaban ang buhay ng nanay mo. Kaya mo sabihin sa akin, nahihinto ko na itong ginagawa ko ngayon! Sabihin mo sa akin ngayon! Kasi saan ako kukuha ng ibang dudugtong sa buhay ng nanay mo? Saan? Pwede naman kasi... Anak! Desperado na ang tatay mo para madugtungan ang buhay ng nanay mo. Desperado na ako, anak. Pwede ba? Pwede ba isang tabi mo muna yung nararamdaman mong galit? Isang tabi mo muna yung mga nararamdaman mo. Dahil ako tinapon ko na ang lahat ng hiya at dignidad na meron ako dati pa. Mabuhay ko lang kayo. Dahil kayo ang buhay ko. Hindi nyo kasi maintindihan! Ikaw ang hindi makaintindi! Ikaw! Ikaw ang hindi marunong makaunawa sa sitwasyon ko! Ako na humihingi ng tawad sa'yo, anak! Pasensya ka na! Patawarin mo ako kasi ganito lang ako eh! Pasensya ka na kung hindi mataas ang tinapos ng tatay mo! Pasensya ka na kung hindi maganda ang trabaho ko! Pasensya ka na! Pasensya ka na kung kinahihiya mo ako! Pero hayaan mo na muna akong ganito! Hayaan mo na muna akong gawin tulak! Kung kapalit naman ito, mabubuhay ang nanay mo! Paulit-ulit kong itatapon ang sarili ko sa nakakahiyang mundo na sinasabi mo! Paulit-ulit!
Sorry! Sorry, tatay! Sorry! Hindi ko alam! Patawarin mo ako! Sorry, tatay! Mula nang nagkausap kami ni Miggy ay naunawaan na niya ako. Naintindihan na niya ako, hindi ko gusto ang ginagawa ko. Pero kailangan para sa nanay niya. Sinuportahan ako nito kahit alam ko noon na hindi pa buo ang loob niya sa pagtanggap sa trabaho ko. Nagpasalamat pa rin ako na hinayaan niya ako. Nagsumikap ako para makabuo ng kailangang pera para sa kailangan ni Rose sa ospital at sa pagpapagaling niya. Nakitulong na rin si Miggy lalo na sa pagbebenta ng mga frozen food. Tinulungan ako nito na makabenta online tulad ng ibang ginagawa ng mga kabataang katulad niya. Natuwa ako nang nagkaroon muli kami ng bonding na mag-ama. Hindi man katulad ng dati pero paunti-unting nagiging maayos na kami. Sa ngayon ay nalampasan na namin ang sakit ni Rose. Kaunting pahinga at medikasyon ay babalik na siyang muli sa normal. Tinigil ko na rin ang pagmamacho dancer bilang respeto ko na lang din sa aking anak. Natuwa ito at sinabing handa na naman siyang tumulong sa ibang paraan para kumita. Nasiyahan na rin ako kahit papaano dahil nagsimula na kaming maging maayos na pamilya. Inaamin ko naman papadudot na nakakamiss din ang kita sa pagsasayaw. Pero mas nakakamiss ang makabanding ang anak kong si Miggy. Hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na anong trabaho. Paminsan-minsan nagsasayaw pa rin ako dahil hindi ko pa yon matanggal sa sistema ko. Pero pangkatuwa na lamang at hindi na masyadong bigay todo tulad ng dati. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Joey. Hindi madaling ipaunawa sa ibang tao ang daang pinili mong tahakin para mapabuti ang buhay ninyo. Marami ang pwedeng hindi makaintindi at marami ang huhusgahan ka. Pero sa bandang huli, isipin mo pa rin kung saan ka magiging masaya at kung saan mas makakabuti ka. Kung hindi naman nakakabuti ang pakikinig sa opinyong masasakit ng iba, doon ka ba pupunta? Maraming salamat muli sa ating sender for today na si Joey at paniguradong hindi lang ikaw ang may ganitong sentimiento. At hangad ko na sana ay maunawaan kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Lalo na ang mga minamahal ninyo. Hindi biro ang mahusgahan base lamang sa inyong ginagawa para maging maayos ang inyong buhay. Dahil dyan, saludo kami sa inyo dahil kaya ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.